Okay. Dito tayo ngayon sa kailangan ko tingnan talaga. Medyo serious talk show with Red Oliero. Ang guest namin today, si Quatro of Mali. Filipino Pro Wrestling. Filipino Pro Wrestling. Kumpanya mo yan. Oo nga, di ko Hindi alam. na- Welcome to the show, Quatro. Frequent collaborator also. And wrestler po siya sa promotion namin which is called FPW, Filipino Pro Wrestling. May shows tayo soon, actually sa July, no? I-announce pa lang this week. Hindi ko lang kung sinabi. Parang ang pinaka-gripe ko about it is, kaya rin ayoko siya masyadong i-take on dito sa format na to, is ang daming pwedeng pag-usapan sa wrestling. Dahil fan nga ako and naging wrestler ako, ngayon promoter. Ang daming pwedeng usapan. So anong pag-uusapan? Ito pa isang glaring na question. Kino-choreograph ba? Kasi ayoko na sabihin na peke ito or anything. Alam mo na yan. Kung naniniwala pa kayo totoo yung wrestling, Diyos ko. Either toddlers or ewan ko. matagal na silang di nanonood ng sheltered. TV. Kasi yun yung parang akala ng mga tao na parang yung mga nag-e-enjoy ng wrestling. Akala nila parang hindi pa nila alam na peke yan. Tapos yun yung usually gagamitin nila pang-debate, di ba? Alam mo bang peke yan? Di ba? Parang ganun. So, medyo parang dated na kayo, guys. Alam na lahat ng tao na peke siya. And yet, may nanonood pa rin. Ganun pa rin talaga. Dahil nga peke siya, so maraming tatanong, kino-choreograph ba siya? Move per move? Para ba siyang sayaw? Para ba siyang play? I'm sure alam mo naman to. Yeah. Ang usual is parang kumbaga sa basketball, may set play, pick and roll, cutters. May ganun din sa pro wrestling na pag sinabi mong international, merong certain set of moves and spots na sequences o nagagawin ninyo as with your partner or sa kamatch mo. Yeah. Ayun. So, Yun yung pinaka madaling analogy na may bibigay natin sa casual fan. sa mga walang alam. Ganun yung magiging gatekeep namin yung gatekeeping kasi ang process. Again. Siguro mga ilang minutes pa lang sa interview na to, nagre-regret na yung mga executives na nag-request ng episode na to. Welcome sa pinakamababa niyong episode. Pero di ba masaya naman? Kasi isa sa mga parang pinaka-debate rin eh. Akala ng mga tao nga na, di ba, it's the way na mga pag inaasar ka ng mga friends mo, alam mo peke yan, di ba? Parang gano'n, di ba? Hindi nila magets, sobrang enjoyable siya kahit, alam mong peke siya. Well, kasi pag nanood ka ng pelikula, nanood ka ng series, peke naman yun, di ba? So why not enjoy wrestling as it is? Ikaw, bakit mo siya na-enjoy as a fan? Parang sinabi mo, minsan pag nanonood doon ng mga speech ng mga politiko, alam kong peke, pero natutuwa ako, sarap panoorin. Di ba? Tama. Di ba? Masarap panoorin. Alam kong hindi totoo yung nangyayari sa Senate. Or, di ba? Pero pinapanood ko pa rin. And at the same time, hindi naman readily available. Like ako, fan ako, nung bata, parang nag-iibang klaseng viewing kay. Parang nung bata ako, fan ako kasi naniniwala ako. So, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Bret Hart, di ba? Parang nung binanzai drop ni Bret Hart, ni Yokozuna si Bret Hart, parang, grabe na to. Or yung hindi niya matali yung legs ni Yokozuna for sharpshooter. So parang yun yung term na nawo-work ka, parang gano'n. Di ba? Tapos, nung tumanda na ako, syempre, alam ko ng peke siya. Along the way, parang masarap rin siya panoorin kasi may mga, kumbaga parang compromise na nga sila eh. Parang alam nila na may suspension of disbelief yung mga tao. And yet, na-win over ka pa rin nila. Di ba? Meron ka bang mga moments na gano'n? Alam mo ng peke, pero gustong-gusto mo siya. Madami. Lalo na nung nag-promo pa si Vince McMahon nun na na diba? parang Sports entertainment. Parang inamin niya. Diba? Which is kasi dati, we don't want to insult our fans. Yeah, tama. Dati kasi, ayaw nilang aminin yun. Kasi part yun ng mystique. Part yun ng, parang it's a very huge, closed community. Parang gano'n. Diba? So, ano nga? Siguro, ang first na po pasok isip ko yung Monday Night Wars eh. Talaga? Kasi medyo obvious na eh, pero gusto ko pa rin maniwala na baka nag-away talaga sila na mag-ama. Pero tipo Stone Cold, The Rock, DX, gano'n? Or, ayun, yun din. Or pati yung NWO? Yun ang una ko naiisip talaga, Monday Night Wars. Pagka, yun nga, yung suspension of disbelief. Kasi nga,
Nililipat-lipat ko pa nga yung channel eh. Na, Magaling sila gumamit ng reality. And then, gagamitin nila, kumbaga ganun sila ka-pro, is, kunwari pag may real life na mag-aaway, may tendency silang gamitin talaga yun eh. yung Edge, Edge Matt Hardy, tama. Yun talaga yung pinaka-prime example. Kurt Angle and Jeff Jarrett. Well, mas TNA yun do. Pero diba? gets, So sa mga hindi nakakaalam. Mga bobo. Mga engot. Edge tsaka si Matt Hardy, para may love triangle sila na totoo with Lita, another wrestler. Tapos ginamit nila yung actual totoong feud na yun. Parang nag-leak yun, may mga chika, syempre may mga gossip circles, may mga dirt sheets, di ba? Tapos ginamit nila para maging realistic yung feud nila. And gano'n ka-professional lang mga wrestlers. Minsan, may totoong animosity sila backstage. Pero pagdating dun sa wrestling itself, doon pa nila kaalagaan nila yung kalaban nila. Alam mo yun, di ba? Doon pa rin papasok yung code of conduct or code of ethics na isang professional wrestler. Na alam ko sinabihan pa daw sila ni Vince na if you both try to take liberties at each other, hindi na sila makapag-work doon sa company na yun. Which is feeling ko hindi naman totoo. Pero si Edge and Matt Hardy being professionals, talagang ang linis pa rin ng match. Sobra yung match. Tsaka ano talaga, parang may nagpatalo talaga yung totoong kontrabida sa buhay. Di ba? Parang ganun, di ba? Ano yun eh? Leg drop off the top of the cage. Di ba? Parang ganun yung finish na or something. Tapos ang pinakamahirap doon, syempre, makakausap mo lagi yung... Well, totoong nagkaroon ng love triangle, di ba? So mag-uusap sila, pag-uusapan nila yung match, maghaharap sila sa ring, maghahawakan sila, na they would do it safely. Yeah. Tapos ang malala nun, pag nag-promo, naglalaplapan yung dalawa. di ba? So, pinapanood mo, nagre-react ka. Yun yung wild, I think about, one of the things na wild about pro wrestling. Kasi they always use something kind of real. I mean, hindi naman parate. Like, syempre, hindi naman totoong undead si Undertaker. Pero, they always try to come up with creative ways to still make you believe. Kahit alam mo nang peke siya, di ba? Kasi, mga tao na-hype sa pelikula, na-hype sa series, eh. Di ba? So, ma-hype ka rin sa wrestling. Like, kunwari, ito recently, kay Roman Reigns, tsaka kay The Rock, tsaka kay Cody Rhodes, di ba? Correct. Yung whole thing na yun, sobrang hindi mo na alam kung kung kailan sila nagsimula maging scripted eh. Tapos kailan sila kumbaga parang, yun ba talaga yung plano or hindi mo alam kung kailan sila talagang from the start ba ganito ba talaga yung style nila or nag-pivot ba sila somewhere. Ang dami yung naghihimay niyan eh. Yung ginawa ni The Rock na... Take over siya, di ba? Yung backstage segment to eh. Inupakan niya si Cody. Oo. Tapos sinasabi niya na just because the cameras ain't rolling anymore doesn't mean I'm gonna stop. Tapos diba, sinasapak-sapak pa rin niya si Cody. Tas marami silang ways. Hanggang sa naglalakad na siya papunta sa trailer niya, nagpo-promo pa siya eh. So, yun nga, binablur na yung lines between fiction and non-fiction. Yes, correct. Yeah. Or kayfabe in real life, di ba? Yun yung mga, fan ka ba nung ganyan na gusto mo yung parang ginagamit na nila yung mga totoong stuff, tapos mamaya-maya hindi mo na alam kung ano yung totoo o hindi? Depende. To some extent. Kasi minsan di gumagana eh. Minsan di nga gumagana. Pero yun nga eh, parang feel ko to some extent na okay siya. Pero like, sana naman totoo yung cancer ni Roman Reigns. Naman. Kasi kung hindi, medyo grabe yun, may inis ako nun. No? Grabe yun, just para lang magkaroon ng babyface run, may inis ako nun ng sobra. Feeling ko naman naniniwala ako ng to yun. Kasi matagal na siyang issue. Tapos nung in-announce siya, parang di naman matagal siya naging babyface. Nag-turn nga siya kaagad. So parang... Within the same pandemic. So parang, okay, sige, fine. Bigay na natin. Parang gano'n. Ayoko na lang siyang isipan ng masama. Pero minsan, they go through lens eh. To convey na ito talaga yung nangyari. Tapos, hindi, di ba? So, and I think, yun yung part ng wrestling na underappreciated sa mga tao. Kasi sometimes akala nila parang it just happens and ito yung nasa script, ito yung ano. They go through lens talaga to find a way
Lalo na ngayon where you can look up everything on the internet to find a way to surprise you. Kasi yun yung mga moments, di ba? Mga na-surprise moments, yung mga hindi mo in-expect mangyayari, yung mga twists or yung mga turns, mga ganong klase. They really find the way to do that. And pag inano mo, i-scale down mo into, kunwari, a local scene like sa atin. Diba? Like an indie scene. Mas may chance tayong maka-work. Mas may chance tayong mag-convey ng storya without spoiling people kasi wala man nakatutok sa atin masyado eh. Pero pag dilagay mo sa WWE, ang daming iba-ibang media nakatutok sa kanila, Correct, mga backstage information, mga ganong klase, 'di ba? Kaya ang hirap talaga siya. So, I guess ang point ko is mas na-appreciate ko siya ngayon kasi there's always an attempt to kind of make you believe. Parang ganun. And I think yun din yung point ng buong wrestling is to really make you believe. Diba? Para from the start. In addition, yun nga yung sabi mo na mas mahirap na ngayon. Yun nga kasi mas madali na mag-peek behind the curtains eh. May internet, ang dali i-search. Saka simula nung age of camera phones. Yun din. Na yung, ito na lang, example, na spatan si CM Punk sa in a city sa airport, may dalang bag. Alam na. Picturean lang na isang beses, tapos magse-search lang sila ng show na nandun sa, sabihin natin, Davenport, Iowa. Yun na, nagkakaroon na ng rumblings na lalabas si CM Punk dito. Pero yun yung maganda dun. Kasi ngayon, yung companies na yan, ginagamit nila yun. Parang minsan nag-i-induce sila ng, parang, uy, nandyan si para sabilang kunwari, parang ginagamit na nila ngayon to their advantage. I mean, for a while, nagsiseed na sila. For a while, hindi nila ginagawa yun. Pero ngayon parang, talagang tawag doon, ilagay natin yung, kunwari, magpakita siya sa restaurant na yan or magpakita sa isang event na yan. Kunwari, wala siya dito. Diba? Parang may isang time naalala ko, parang ano ba to, WrestleMania ba to? Tapos si The Rock yata nag-host ng SNL. So akala ng mga tao, ay wala siya kasi nasa SNL siya. Tapos yung pala, binigyan pala siya ng private jet para deliberately, sige, i-host mo yung SNL. Tapos, ilipad ka namin sa LA para makaabot ka sa segment mo sa WrestleMania. Yung comeback ng Hardys sa WrestleMania. Ay, grabe yun. May match sila Triple A sa Mexico ba? Parang ganun. Di lang. Parang nag-ROH pa sila before. Basta may tour eh. Basta may weekend na nag-Triple A sila. Tapos nag-ROH ladder match sila. So, akala ng mga tao, wala siya. Tapos the next day, sa WWE na sila bigla. Tapos pinakita yung video niyan, lahat ng sakay nila at transfer from a limo. Nakataklob talaga. Nakataklob. To a broom closet, di ba? Tapos parang pinag-intay sila rin ng sobrang tagal, di ba? Tapos i-clear mga tao. Grabe, no? Kasi gusto nila maging surprise talaga na pag nag-play yung music. Kasi pa nag-leak yun, isang video lang yun. Tapos na yun. Di ba? Mawawala na kagad yung surprise. Kaya ang galing nila mag-safeguard ng moments. Para sa akin, kung di nila binigyan ng extra care yun, kunwari, isang tao na tutok sa social media, or isang tao na tutok sa mga dirt sheets. Tapos na yung moment na yun. Wala na, hindi siya makikita at all. Yung Cody comeback, medyo na-spoil yun eh. Matagal kasi. Tsaka may nakakita sa kanya sa city na to, blonde hair, tapos yung glaring niya ng neck tattoo. Wala, hindi pwede itago si Cody. Ang dali makita eh. Isa rin sa mga, I think, kahanga-hanga rin sa wrestling, kung bakit kami wrestling fans, is, yung paano ko ba sasabihin to ng hindi... Sige, sabihin ko na lang. Kasi yun ang explain no, selling is ganyan. Selling, yung pagka-compose mo ng match, yung psychology, yung stunts mismo, yung sequences o yung spots, yung spots, pag when done well, all of those things, and it just jives well, sobrang ganda niya eh. Like, pag sinabi ng mga tao, like, okay, daming high spots. Hindi naman porket high spots maganda eh. Doesn't automatically equate to ganyan. Pero minsan, pwede silang magtantanda, ito yung match na high spots, gagamitin nila yun, di ba? Para sa'yo, anong gusto mong klaseng match? Or iba-iba ba?
Iba-iba eh. Nagkaroon ako ng time na gusto ko puro high spots lang eh. Talaga? Oo, tapos ngayon nagkaroon... Mga TLC match, mga ganun. Yun, nagkaroon din ng time na gano'n. Pero never akong dumaan sa hardcore phase. Talaga? Oo, hindi ko talaga matake eh. Parang... Talaga? Oo. Kahit yung mga kahit WWE hardcore lang, ganun. Mas kaya yun. Mas kaya. Edge McFoley. Mas kaya yun, yung mga Mankind, Cactus Jack. Yun, Cactus mas Jack kaya. Pero yung mga CZW, Ay, hindi. medyo... Ako nagka-face ako. Hindi eh. Basta may glass na, wala na. Nagkaroon ako ng face na mga tipong exploding barbed wires, deathmatch, mga ganong klaseng mga... Hindi naman yan yung Max Lee kay ni Hindi, Omega. pangit nun. Sobrang sagwa na. Excited ako dun para sa wala. Sobrang pangit nun. FMW type na inisip mo, paano kaya hindi masakit sa tenga to or something? Alam mo yun, mga tipong Tournament of Death, Cage of Death ng CCW. Mga Lagyan mo ng death yung match, di ko pa wala, panoorin hindi mo yan. panoorin. Hindi ko pa Okay, panoorin. okay. Pero tama eh, may mga faces ka. Pero ngayon, anong pinaka-taste mo? So, Broadways, mga ganun. Gusto ko ngayon yung 60 minutes, mga yung ganun. old school na TV match. Like, Yung kumpleto. mga Kumbaga tipong kumpleto sa Ricardos. 8 to 10 minutes. 8 to 15, mga gano'n. Na kumpleto actually, sa masaya Ricardos. panoorin. 8 to 10 minutes na maganda lang, malinis, ganun. Kumpleto. Kaya gusto ko yung mga matches ni Swerve Strickland. Kasi Bakit? meron siyang guy di ba? Yung manager. Na ngayon, since face siya, hindi siya masyado naging involved. Pero doon lumalabas yung TV style match na may na-involve na manager or valet. Yun, medyo na-enjoy ko yung mga ganun. Parang gusto mo ng outside interference. Doon ako na-work na involved na naman to. Ganyan. Yun yung mga tinatawag natin sa mga industriya na heaters pa. Heaters. Pagdagdag ng heat sa mga tao. Yan, maraming mga terms kayo binabasa. Sana naman hindi ko kasi alam kung sinong manonood ditong episode na to eh. Totoo lang. Yung mga tropa natin, mga 37. Yan, alam na nila yan. Hindi ko na-explain yan, di ba? Para sa akin, sa mga best, kumbaga, tagal mo na si Paul Heyman. Kasi siya na yung best forever. Siya na yung parang pinaka, tawag doon, best parang, parang Poster boy ng mga manager. Parang gano'n. Para sa akin, inis na inis ako kay Mr. Fuji. Naabutan mo ba yung... Naabutan ko yan. Mr. Fuji na manager ni Yokozuna. Tapos ang thing niya, yung asin sa mata. Binabatong ganun. Tapos tinry kong magbato ng asin. Hindi na. Hindi ko maratalo yung pagsara ng mata eh. Hindi mo maunahan yun eh. Correct. Hindi tulad ng powder, di ba? Yun. Sa kanya asin di ba? Kasi yun yung ginagano ng mga sumo wrestlers, di ba? Pero for some reason, pag ginawa yun, sobrang effective niya. Walang nakakaiwas. Walang nakakaano. Kasi naalala ko dati parang sina-sharpshooter na ata finally si Yokozuna tapos inasinan niya sa mukha eh. Tapos ako parang, oh no, talo, di ba? Parang gano'n. Yun yung mga tropes na I think pag may outsider looking in, doon sila nakikita na parang peke naman ito. Parang gano'n, di ba? Pero, ewan ko, anong pakiramdam mo sa ganyan? Kasi may mga stuff talaga na nakaka-expose eh. Pero yun nga yung nakaka-enjoy sa kanya na like kanina nabanggit mo na yung combination ng psychology, spots, selling. Basically parang movie na may movie na puro action lang, diba? Pero yung magandang action movie, lalagyan nila ng may konting drama, konting sex scene, tapos maganda yung cinematography, doon na siya nagiging buong magandang film. Holistically. So, ganun din yung wrestling match. Kahit na may, bang tamang term dyan. Pero yung nakaka-blemish minsan kasi parang nakikilatis eh. Alam mo yun? Parang If done correctly. Syempre, kung done correctly. Pero may mga times kasi na parang ina-accept na lang natin siya kasi wrestling thing siya. Pero hindi na natin siya iniisip kung pag non-casual ka ba, magigets mo ba to? Pag casual ka, magigets mo ba to? Ayun nga, doon na papasok yung point mo na minsan nakaka-turn away siya ng mga casual. Lalo kapag ang casual is galing sa like yung mga favorite niya UFC. Ganong ka-ridiculous. Yung mga ridiculous na sasabi ko, yung mga tipong, yung Luigi the Pizza guy,
Bago lang to, di ba? Oo, yung pizza-based yung offense niya, di ba? Yung mga ganyan, or mga tipong... Saka yung Michael Jackson. O yung Michael Jackson, di ba? Masaya siya as a joke show. Pero pag nilalagay mo na siya kunwari sa big events or sa mga spots na ano, parang, ay, Orange Cassidy. Yun, sabihin ko palang Orange Cassidy. Nung una, di ba, siyempre nakakatawa eh. Pero pag nilaban mo na siya kay Pac, hindi na enjoyable eh. Parang, Hindi. gagawin niya Parang pa rin ano yung lang siya, gimmick gagawin pa niya rin na niya. yun.